i-disc brake namin to, harap likod. Mangyayari ngayon dito, sniper ang lalagay namin disc. Oh shit! Sniper ang lalagay namin disc. Kakargahan din to, no? Bali, ang inano na lang ni Sir, refresh na lang, palit lang. Refresh palit black na lang. May technique ako rito para mabilis yung trabaho Lighter lang to, tsaka gasolina. Reset yan. Pinalitan lahat 100% palit lahat yung fairings no? Honda, original yung binili natin. Carb, ito yung carb niya. So, Motaro ang napili natin. Pang wave. Ito, repack agad natin to para mas maganda yung frame. Kung may pang front, baka hindi nyo na rin may tatanong, meron pong race power, shock or wave. So, ito po yung pang wave. Alright mga C1 Nation, today's the day. Gagawin na natin tong Honda Wave natin. Wala pa tong pangalan, no? So, ang kasama natin gagawa rito, Teka, Jay. So, si RJ ang kasama natin gagawa rito. Wala pa tong pangalan, no? Wala po. Sige, babaklasin. Hubad, lahat. Pati makina, bababa. Apo, lalo ko. Pati harness, lalabas. So, lalabas pati chassis. Yes po, para mapinturahan natin. Tapos, ano ba bang mga mahirap gagawin dito? Puro kabit lang tayo, boss, refresh lang mangyayari. Doon lang yung pinakamatagal na Mags conversion. tsaka mags conversion lang po. Oo, kasi i-disc brake namin to, harap likod. Mangyayari ngayon dito, sniper ang lalagay naming disc. So magko-convert pa kami ng sprocket, pati engine. Tapos sa makina, kakargahan din to, no? Kargahan daw, no? Bali, ang inano na lang ni Sir, refresh na lang, palit lang. Refresh palit black na lang. Papa-jet wash pa natin to, di ba? Opo. So babaklasin talaga to. Lining, papalitan to. Pwede, kasi sa tagal na ng motor. Oo, lining tsaka clutch spring na yan, palit na yan. Yes. Piston, palitan na rin natin. Black set na po yun. Black set na. Sa head, wala tayong gagalawin. Wala po. Bali, palit shield lang, linis. Carburador, lakihan natin. Meron din po tayo. Motaro, no? Lakihan natin para may power. Coil, hindi na. Ignition coil. Pwede naman po. Ignition coil. Spark plug, ayusin natin. Yes, ma'am. Filter, ano ba to? Mushroom type? Box type pa rin. Box type. Box type pa rin tayo. Stock. Pero kasi mag-28 tayo, magmamaster type pa. Wala na, mushroom na yan. Mushroom na. Quick throttle pa ba? Hindi na. Pwede naman po, pero kailangan natin makahanap ng pang-weight talaga. Wag na, baka dumungis pa Hindi naman kailangan. Dito sa kabila. Ano bang nalagay? Cambio. Speedometer. Paano conversion ng speedometer? Titignan ko ba pwede sa mag-shuttle kung paano mo pakatulong ito. Suggest ko, may nabibiling digital panel. Baka yun yung makatulong kasi magnetic yun. Yes po. Analog to, di ba? Apo. Yung digital panel, magnetic yun. Yung tatalab yun. Kasi yung nakikita ko mga digital panel doon, halos cable lang doon. Kailangan natin talaga makahanap ng mga cable na. Patay. So, matinding conversion to. Jajeng! Ito yung tangke nyo at compartment nyo. Papalitan pa ba ng tangke to? Pipinturahan na lang. Papinturahan na lang to. Pati itong mga ganito kailangan to malinis. Restore to lahat. Pati itong mga to, Jay, babaklasin. So, reset pala talaga to, zero. Patay. May technique ako rito para mabilis yung trabaho Lighter lang to, tsaka gasolina. Reset yan. So, sige. Sino ko saan babaklas? Babaklas na to. Okay. Kubarin na yan. Magkaalaman na. Tara, Toy. Baklasin natin to. Baklasan time na. Dito natin makikita kung gaano na talaga kaluma ang motor na ito. Halimbawa na lang sa panel gauge. Maingat dapat dito kasi madalas marupok na ang mga clip at wiring sa loob. Sunod naman ang wirings. Medyo magulo na, kaya kailangan ng proper routing at linis ng connections dito para iwas electrical issues. Sa swing arm, tinanggal na rin natin. Makikita mo na may mga kalawang na sa loob at papalitan natin yan ng race power swing arm. Next, tinanggal natin ang footrest bar. Naku, mahirap na rin to tanggalin kasi sobrang kapit na ng kalawang. Ito naman, tinanggal din natin ang ignition coil. Isa sa mga critical parts yan para sa spark ng makina. Kaya check din mamaya kung functional pa. Kung hindi na, papalitan na yan. Next, ang karburador. Madumi na at di na nalilinisan ng matagal. Upgrade na natin yan. Sakto, may Motaro carb tayo. Eto pati busina, puro kalawang na. Papalitan na rin natin yan. Next, brake master. Importante at safety part yan. Tinanggal na rin natin ang CDI. Isa rin sa mga madalas palyado pag luma na. Kaya lilinisan natin ito. Tanggalin na rin natin ang mga brake at throttle cables. Check rin natin kung working pa ang mga ito.
Sunod, handlebar. Maganda rin i-check kung tuwid pa kasi madalas yan ang unang nasasagi pag nabangga o bumagsak ang motor. Lastly, ang center stand. Stock up na, halatang matagal nang di nagamit o nalubog sa dumi. Makikita nyo dito sa chassis, punong-puno ng alikabok, grasa at kalawang. Yung ibang parte, halos di na makilala. Pero don't worry, lilinisin natin lahat yan hanggang makita ulit yung orihinal na linya ng frame. Dito, nililinis na natin ang makina ng Wave para matanggal ang dumi at grasa. At para mas maganda rin ang daloy ng init kapag tumatakbo na ulit. After deep clean, pinturahan natin ang chassis gamit ang spray paint para syempre ma-restore ang original na look nito. Patapos nating linisin yung labas ng makina, ngayon naman alamin natin kung anong lagay ng loob nito. Yan, yung piston niya may mga gasgas na. Halatang kumayod na sa block, kaya palit na agad yan ng panibagong block para iwas aberya sa takbo. Puro carbon deposit na rin yung piston, stock up na rin yung dowel pin. Kaya kailangan talaga ng maayos na linis at palit ng mga parts para bumalik sa kondisyon na tong makina. Pinalitan lahat eh. 100% palit lahat yung fairings eh, no? Honda original yung binili natin. And inner and outer fairings. Hanggang batok, palit. Yan, ano to? Carb. Ito yung carb niya. So, Motaro ang napili natin. Pang Wave. Mas malaki to eh. Diaphragm type, hindi siya piston type. Ito yung mga old school na carburetor. Na hindi masyado nasisira, pero pag nasira, sakit sa ulo talaga. Carburetor. Okay, syempre, may race power yan. Okay? Kung may disc brake ka, may hose yan. Kung may race power ka na ganito, malamang may shock yan. Ito, front, pang Wave, light and to lang to. Light and fully adjustable. Yan. So, ito yung pang Wave natin. Yan. So, dito yung adjustment niya. Alam nyo ba, pag bumili kayo ng front shock ngayon dito sa 01 Moto, kasama na ang fork coil. Yes, mapa race power or mapa Motaro, kasama na po yung fork coil. So, ito, repack agad natin to para mas maganda yung play. So, that is the front. Kung may pang front, baka hindi nyo na rin may tatanong, meron pong race power, shock, or wave. So, ito po yung pang wave. Meron po tayong race power shock or wave. Meron po tayong debaso at meron din po tayo ng walang baso. Next, ito, ano itong malaki na to? Headlight cover, yung salamin. Huwag kayo bibili ng ano na to, yung aftermarket na mumurahin kasi ilang araw lang yung maninilaw na yun. So, yun ang downside nyo. Kaya kung pwede, bumili na lang kayo ng urig pang matagalan. Tsaka makapal. Kapal yung urig. Yan. Mas makapal yung urig. Okay? Next is, okay, di ba sabi ko i-rear disc brake natin tsaka front disc brake. So, papalitan natin ang caliper. Meron tayo from RP again, 2-pot, hand grip by Smoke, basic. Sprocket by Motaro. Kaso sabi ko, since magi-sniper mags tayo, papapalitan to ng race power for sniper set. Ito ay, ang legendary taillight ng Wave. Ayaw lumabas. Basta ganyan na lang yan. Legendary taillight ng Wave. Pogi. Kinis. And, nagpalagay ng ilaw, night breaker, and syempre swing arm. May race power swing arm tayo para sa mga naka-Wave. Baka hindi nyo lang alam, hindi ko lang masyado na yung market, pero meron tayong pang Wave. Ayan o. Alloy, lighten, drag type. So ito kakabit natin. Hindi pa kompleto tong piyesa na to, marami pang kulang. Marami pang kulang kasi yung internals pa. So makina, spark plug, air filter, mushroom, headworks, yung black set, upuan, wala pa, side mirror, wala pa, bulbs ng headlight, wala pa. Dami pa, dami pang kulang. So ito pa lang yung meron kami, pero ngayong araw na to, tear down kami. So, check nyo na. Alright, Massive One Nation, day 3 na nung Honda Wave build namin. So, ito na. Dumating na yung mga pyesa, naipantay na nila, nai-align na nila. So, plug and play na lang itong mga mags natin ngayon. So, yung front mags, ayun na. Nakabitan na ng gulo.